Inihalin tulad ng salita ng Diyos ang buhay ng isang tao sa isang usok o isang hamog. Sinabi sa James chapter 4 verse 14, "Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos." Inihalin tulad ng salita ng Diyos ang buhay nating mga tao sa isang hamog o isang usok na sandaling lilitaw at pagkatapos ay mawawala. Hindi natin sigurado ang ating buhay sa mundong ito. Matanda, bata, mayaman, mahirap ay maaaring mawala sa iisang iglap. Ngunit ito po ang tanong, ano ang kasunod matapos ang maiksing buhay natin sa mundong ito? Ang kasunod ay pangwalang hanggan. Pag sinabing pangwalang hanggan, ito ay hindi natatapos. Infinite, kapatid. Wala nang katapusan. Sinabi sa Hebrew 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito'y paghuhukom ng Diyos. Sinabi sa salita ng Panginoon, kapatid, na once ang tao ay namatay, we face judgment. Tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos o tayo ay kanyang hahatulan sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, noong tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Sabi dito, we die at once at judgment agad. Pag namatay tayo, hindi na magkapag-alagala pa yung ating mga kaluluwa, kapatid. Tayo po ay haharap agad sa hukuman ng Diyos, sapagkat ito ang sinabi sa kanyang salita. We face judgment. Haharap agad tayo sa hukuman ng Diyos. The big question is, paano natin pinaghahandaan ang ating pagharap sa ating Panginoon? Lalo ngayong kaliwat kanan ang ating mga naranasang lindol, mga sakuna, mga bagyo, sunog, digmaan, karahasan, at sari-saring kahirapan. Life is so unpredictable. Hindi natin alam na mamaya, bukas, o sa mga susunod na araw, kung tayo ay buhay pa, kung tayo ay nagpapatuloy pa sa mundong ito. Maraming pangako ang Diyos, ngunit hindi niya ipinangako ang araw ng bukas. Hindi natin alam na baka mamaya, isa na pala tayo sa biktima ng lindol. Huwag naman sana, kapatid, di ba? Kaya ito ang tanong, kapatid, gaano natin nasisiguro ang ating kaligtasan? Paano natin pinaghahandaan ang ating kamatayan at ang ating pagharap sa ating Panginoon? Na sa oras na mawala tayo sa mundo, tayo ay haharap sa Panginoon. Paano natin ito pinaghahandaan, kapatid? Marami akong kakilala, kapatid. Tinanong ko sila about sa kaligtasan at ang sagot nila sa akin, majority, basta hindi ka nakakalimot at alam mo sa sarili mo na kahit hindi ka nagsisimba, ay nasa puso mo pa rin siya. At ang sabi nila, sila daw ay mawapalangit dahil sa bagay na yun. Dahil hindi daw sila nakakalimot. Okay lang mag-scatter, okay lang mambabae, okay lang magmura, okay lang magpatuloy sa pagkakasala, tumingin sa isang babae ng may mahalin na pagnanasa. Basta hindi ka nakakalimot, okay na yun, ligtas ka na. At yun ang nakakalungkot, kapatid. Dahil walang sinabi sa salita ng Diyos na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng ganung paraan. But that is the biggest lies of Satan na ilalagay niya sa kaisipan ng mga tao. And we, as human, madali itong tanggapin kasi nga naman comfort. We can stay in a sinful life and at the same time ligtas tayo. Ganyan po ang kaisipang gustong ilagay sa atin ni Satanas. Ngunit uulitin ko, kapatid, ito ay isang malaking kasinungalingan ng dyablo sa ating mga buhay. Nais nilang hindi tayo maligtas. Ngunit ngayong naririnig natin ang salita ng Diyos, kapatid, huwag po natin tigasan ang ating mga puso. Sinabi sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong mga pabago-bago ang isip. Maginagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Kapatid, sa oras na ito ay ninanais ng Panginoon ang iyong puso. Puso na nagsisisi at handang talikuran ang mga kasalanan. Naghihintay ang Panginoon, kapatid, na ikaw ay lumapit sa Kanya. Naghihintay siya na ikaw ay buong puso na lumapit sa Kanya at ipahayag mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan, sapagkat ikaw ay tutulungan niya na magbago. Bibigyan kanya ng panibagong puso na handang sumunod sa Kanya. Ipahayag mo lamang sa Panginoong Hesus ang iyong mga kasalanan. Nananabik ang Panginoon na isuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Nais niyang palitan
ang puso mo ng bago at malinis. Bibigyan ka niya ng puso na handang sumunod sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang nais niya sa iyo, kapatid, ay personal na relasyon. Kung iniisip mo na napakalayo mo sa Diyos sapagkat napakarami mong kasalanan at hindi mo deserve ang kapatawaran ng Diyos, hindi mo deserve ang pag-ibig niya, kapatid, nagkakamali ka. Bumaba ang Panginoong Hesus at nagkatawang lupa 2,000 years ago. At sinabi sa Luke 32, sa Luke chapter 5 verse 32, bumaba ang Panginoong Hesus hindi upang tawagin na matuwid, kundi upang tawagin tayo mga makasalanan at magsisi. 2,000 years ago, bumaba ang Panginoon hindi para sa mga matuwid, kundi para sa ating mga makasalanan. Na iniisip mo, kapatid, na ako ay nangangaral ng salita ng Diyos. Kapatid, napakarami kong pagkakasala, napakarami kong kasalanan sa Diyos, napakarami kong kalapastanganan sa Diyos. Pero nang dahil sa pag-ibig ng Panginoon, mas malaki ang pag-ibig ng Panginoon sa mga kasalanan kong iyon. Parito siya para sa akin at para sa iyo, kapatid, upang tayo ay magsisi at tumaligod sa kasalanan. Nagkatawang lupa siya o nagkatawang tao at tinanggap niya yung parusang dapat sanay para sa atin. Pero inako ng Panginoong Hesus ang kasalanan dapat sanay para sa iyo at para sa akin, kahit na wala siyang kasalanan, kapatid. Yung parusang na dapat ikaw ang tumanggap doon sa krus ng Kalbaryo ay siya ang tumanggap, kapatid. Namatay si Jesus upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi niya ikinahiya ang kanyang kamatayan doon sa krus, alang-alang sa ikapapatawad ng kasalanan natin. Hindi niya ikinahiya, kapatid. Siya ay dinuraan, binugbog, tinadyakan, pinagtawanan. Siya ay nilatigo na halos masira na ang kanyang katawan. Mawasak na ang kanyang katawan at halos maubos na ang kanyang dugo. Sinuotan siya ng koronang tinik sa ulo. Tiniis niya ang lahat ng iyon, alang-alang sa iyo, alang-alang sa dakilang pagmamahal niya para sa atin, kapatid. Siya ay kinutya, buhat niya ang lahat ng sakit, emotional, kapatid, physically, kapatid. Tinanggap niya yung parusa na hindi dapat para sa kanya. Mahal ka ni Jesus, kapatid. He died for your sins, so your sins will be forgiven. We cannot save ourselves from being righteous because the truth is no one is good, no one is righteous. Sabi sa Romans 3:10, walang matuwid, wala ni isa. Tanging ang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo ang makakapagligtas sa iyo. Dahil sinabi sa Hebrew 9:22, there is no forgiveness of sin without shedding of blood, kapatid. Kung hindi aalay ng Panginoon ang kanyang sarili, kung hindi namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ay walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Jesus is the only man na nabuhay na hindi nagkasala, kapatid. Kaya siya lang ang kaisa-isang qualified na mamatay sa kasalanan ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nagkasala. Kaya hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili, kapatid, dahil lahat tayo ay nagkasala. Ngunit ang Panginoong Hesus, nung siya ay nagkatawang tao, hindi siya nagkasala, kaya siya lang ang kaisa-isang qualified na mamatay sa kasalanan ng sangkatauhan at ang kanyang dugo lamang ang may kakayahang linisin tayo at palayain tayo sa lahat ng pagkakaalipin sa kasalanan. At kaya tayong linisin sa lahat ng ating karumihan. Kapatid, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus sapagkat siya lamang ang daan sa kalangitan. Siya lamang ang may kakayahan na baguhin tayo. Siya lamang ang may kapangyarihan na tayo ay tulungan na maisuko natin ang lahat ng ating mga kasalanan upang sa pangalawang pagbabalik niya ay makapaganda tayo, kapatid. Isuko na natin ang ating mga buhay sa Kanya at mahal ka niya, kapatid. Siya ay namatay sa krus upang bayaran ang kasalanan mo. Nasa halip na tayo yung makasalanan, pero inako ng Panginoong Hesus ang parusang dapat sanay para sa iyo at para sa akin, kapatid. Mahal ka ng Diyos, kapatid, kaya naririnig mo to dahil nais ng Diyos na ikaw ay mapalapit sa Kanya, na ikaw ay tumalikod sa kasalanan at isuko mo ang buhay mo sa Kanya, sapagkat ang kaligtasan, kapatid, ay nandito lamang sa mundong ito. Oras na mawala tayo sa mundong to, ay dalawa lamang ang pupuntahan natin, langit at impyerno, kapatid. At ang daan patungo sa kalangitan, kapatid, ay walang iba kundi si Jesus. Ang sabi sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama
o sa kalangitan, kundi sa pamamagitan niya. Wala nang iba kapatid, wala nang iba pang paraan para tayo ay maligtas, para tayo ay mapunta sa kalangitan. Kung meron kang kakilala na mabuti, matulungin at namatay, at sinabi mo sa sarili mo na sa langit siya kasi mabuti siya kapatid, hindi ganun ang standards ng Diyos sa kaligtasan. Tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, tayo naligtas hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa libreng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ginawa ng Diyos at biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Nung kanyang isugo ang kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kapatid, sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak doon sa impyerno. Lahat tayo mga tao kapatid, papunta tayong lahat sa impyerno dahil sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi naman sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. That's why namamatay tayo mga kapatid, tumatanda tayo, namamatay tayo dahil sa kasalanan ng unang tao. Dahil pumasok yung sumpa ng kasalanan sa atin, nung nahulog ang tao sa kasalanan, ay tayo ay namamatay. Hindi, okay lang sana kapatid kung mamamatay tayo, physical lang pero meron pa tinatawag na spiritual death kapatid. Ito yung pangwalang hanggan. Yung kaluluwa natin may pupuntahan yan, langit or impyerno. At kapag wala tayong Jesus sa ating buhay, na siyang nag-iisang daan patungo sa langit kapatid, tayo ay pupunta sa impyerno. Hindi tayo tatanggapin sa karya ng ating Panginoon. Kaya kapatid, hindi kita tinatakot at nawa ito ay magbigay sa iyo ng pag-asa na merong daan, merong nag-iisang daan patungo sa langit. At yon ay walang iba kundi si Jesus na namatay sa krus para bayaran at tayo'y matubos. Lamang kapatid, at lagi mong tatandaan na Jesus loves you and so do I. God bless you.